Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to the channel. And for today's video ay bumili po ako ng mga rubberized undercoat na gagamitin ko ulit dito sa wheel well or sa ilalim ng mga gulong ng aking Toyota Wigo. Yung kasing huling pag-undercoat ko po dito ay last 3 years ago. At alam naman po natin na itong mga nakaraang linggo, puro ulan, bagyo, at baha yung ating naranasan. So yung nakaraang video ko rin po dito sa aking Toyota Wigo, pinakita ko po yung pumapasok yung tubig dito sa aking interior. Nababasa yung aking carpet. At nahanap ko po yung pinanggagalingan ng leak na yon. So kung hindi nyo pa po napapanood yung video at na-experience nyo rin po na nababasa or pumapasok yung tubig sa inyong mga carpet, ay ilalagay ko po yung link ng video na yon sa description box. Para dito naman po sa gagawin ko ngayon, as I said, last 3 years ago ay na-undercoat ko po yung mga ilalim ng gulong. Kaya lang, syempre sa tagal ng panahon, hindi ko na po alam yung status kung natanggal na pa silang lahat. So ang gagawin ko po ngayon, tatanggalin ko po yung lahat ng 4 na gulong at i-check ko po kung meron pa ba siyang undercoat or wala na. And then, lilinisin ko rin pong maigi yung mga wheel wells na yan para in preparation sa pag-apply ng bagong undercoat. At yung nabili ko po sa online ay yung ganitong klaseng Kobe brand. So, wag na po natin patagalin. Samahan niyo ako at gawin natin to. So ganito yung condition ng aking tambol or yung ilalim ng gulong. Medyo may putik siya ng konti dahil hindi naaabot yan pagka nagwa-washing. Nakatago kasi siya. Pero kung titignan natin yung tambol, wala namang visible na kalawang. Okay pa naman yung condition niya. So ngayon ang gagawin ko, alisin ko tong mudguard, pati yung plastic na yan. Yung mga wheel liner na yan, tatanggalin ko para malinis siya at makapag-prepare din ako ng maayos para sa pag-spray ng undercoat. Tapos ko nang linisin yung ilalim ng mga gulong at kung i-check natin yung condition ng kanyang mga bakal ay wala naman siyang kalawang. At yung huling inispray ko rin na undercoat, sa tingin ko ay napakanipis na rin. Halos bumalik na yung original na kulay niya. Ito kasi nakatago dun sa plastic kaya medyo maitim pa, makapal pa yung undercoat dito. Pero ito yung naka-expose na part. So dito, halos kulay na nung kanyang original paint. Kung titignan naman natin dito sa kabilang gulong, dito sa likod, ayan. Halos tanggal na rin yung yung in-apply ko na undercoat last time. Pero still, maayos pa naman yung quality ng kanyang surface. Wala pang kalawang. So ngayon, piprepare ko na to. So yung mga suspension parts, katulad ng shocks,
yung mga springs, at saka syempre itong mga hub. Lahat yan tatakbang ko ng dyaryo para hindi malagyan ng pintura. Ganon din itong labi ng mga fender ay lalagyan ko rin yan ng dyaryo. So gawin ko na to. So okay na, nalagyan ko na lahat ng dyaryo, yung fender, yung mga shock at saka yung wheel hub niya. So ang nakalitaw na lang ay yung mga bakal na dapat malagyan ng undercoat. Kahit dito sa kabilang side, yan, okay na rin siya. Kahit dito sa dalawang gulong sa likuran. So yan, okay na lahat. So next, ang gagawin ko, mag-spray na ako nitong Kobe na rubberized undercoat. Shake ko lang maigi. Hala, barado yung nabili ko na Kobe. May small pot lang na konting undercoat, tapos parang nagbara na sa nozzle. Pero ramdam ko na merong liquid na gumagalaw sa loob ng can eh. Kaya lang parang nabara dito sa nozzle. Check ko yung isa. Hala, ganon din. May lumabas lang na konti, tapos nagbara rin. Bakit ganito tong Kobe na to? Checking ko muna itong maigi. Halos 1 week po akong natigil sa paggagawa dito. Dahil nga may problema itong nabili ko na rubberized undercoat ng Kobe. So, katulad ng pinakita ko, ayaw mag-dispense. Ang tingin ko, ang nagka-problema dito sa bulb. Kasi yung loob nito, yan pag sinishake ko, may may laman siya sa loob. Talagang hindi lang makalabas dahil defective yung kanyang bulb. So parehas sila ng kondisyon nitong isa. Yan, hindi rin lumalabas to. Sa tingin ko, yung batch ng pagkakagawa nito, baka may problema. Kaya lang hindi ko na siya maibalik sa seller dahil nga ilang weeks ko na to nabili. So naghintay ako ng almost 1 week. Kumuha uli ako ng bago online. So this time ang binili ko, yung dati kong ginamit na Bosni. So itong mga ito ay chinek ko yan. Gumagana lahat to at nagdi-dispense nung undercoat. Yung link na lang nito ang ilalagay ko sa description box. So ngayon naman ay gawin ko na to. Sprayan ko na yung mga ilalim niya.
Tapos na akong mag-undercoat sa 4 na gulong. So yan. Ayos na. Tapos nakaubos din ako rito ng 3 lata ng Bosni. Yung pangatlong bote, lumabas na pang retouch. Pinasadahan ko kasi uli eh. After kong sprayan, yung mga na-miss ko, pinasadahan ko uli. Tapos yung sa tingin ko manipis, pinasadahan ko para kumapal. At saka, sinama ko na rin yung sa tangke. So, yan. Makapal na rin yung application para sa 3 lata ng Bosni. So, mamaya hintayin ko lang to na matuyo. And then, alisin ko na itong mga dyaryo. Tapos ko na pong i-undercoat itong aking Toyota Wigo. Maghihintay na lang po ako ng 1 hanggang 2 araw para masigurado kung tuyo na yung kanyang undercoat bago ko siya gamitin. But since nakaangat na po siya, tanggal na po yung 4 na gulong, naisip ko rin na i-take yung opportunity na to para makagawa ng another video wherein i-repaint ko po yung kanyang caliper at yung kanyang drum brake. Medyo marumi na po kasi itong caliper at saka yung drum brake sa likod. Kung mapapansin nyo, may konti na rin siyang kalawang. So sa next video po natin, yun naman ang aking ipapakita sa inyo kung paano natin yan pipinturahan. So sana po may natutunan uli kayo dito sa ating video. Lalo-lalo na yung mga nag-iisip din na i-undercoat yung kanilang mga sasakyan. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload po ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I will see you again on my next video. God bless.